eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aligaga, kabado at puyat. Yan ang karaniwang kalagayan ng mga fresh graduates at first-time job seekers sa kanilang unang pagsabak sa isang job interview. Ayon sa mga eksperto, normal lang ito lalo na't ang goal naman talaga natin ay matanggap sa pinapasukan nating trabaho. Kaya naman, para magkaroon tayo ng edge at maiwasan ang mag-fail sa ating interviews, narito ang ilan sa mga tips and things to remember mula sa isang eksperto. Ayon kay Jose Noel Sigia, isang Model United Nation o MUN coach sa programang Expert's Opinion, una nitong binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos at angkop na resume. Kailangan niyo po gawin ay build your resume, prioritize any relevant work experience or volunteer experience, wag po sana academic achievements. Hot take. Isang malaking hot take po yan. Importante, highlight volunteer or work experience, not educational experiences. Aniya, sa paggawa ng resume, mahalaga na basahing maigi ang job description sa ina-applyan na trabaho at gumamit ng keyword dahil ito ang kadalasang tinitingnan ng mga kumpanya. Always read the job description. Do not pass a template po na resume. Sa pagharap naman sa isang job interview, binigyang diin ni Sigia ang pagiging angkop at malinis ng ating kasuotan. Dahil ika nga, physical appearance always matters, lalo na sa ating unang pagharap sa isang interview. Sa paraan naman ng pagsagot na isa sa pinakakinakabahan ng marami, payo ni Sigia, manatiling kalmado
mahinahon at maging direct to the point at genuine sa iyong pagsagot. Mas maganda po sana, direct to the point, short and simple. Hindi niyo po kailangan magtalumpati kapag nagbibigay po kayo ng sagot. Maging genuine. Genuine and prepared. Huwag po kayo maging scripted and artificial. Just give 3 points. Usually po, give 3 reasons bakit po kayo ang tamang tao para sa posisyon na yun. Siguraduhin din daw na ikaw ay may sapat na kaalaman o nakapag-research ka tungkol sa kumpanyang nais mong pasukan upang maging edge sa iyong pagsagot. Dagdag pa nito, assurance daw ang mahalagang maibibigay sa ating employer tuwing sasagot. Keyword po rito, one word, assurance. Assure niyo po na kayo ang tamang hinahanap. Sa uli, isang mahalagang paalala naman ang iniwan ni Sigya sa mga sasabak ng job interview, first time man o hindi, na sa kabila ng kaba at takot na nararamdaman, magkaroon pa rin ng sapat na tulog, pahinga at kain upang maging physically and mentally ready tayo sa pagharap natin sa isang job interview. Pero kailangan niyo po natulog. Kaya sa nanonood po dito, huwag po kayo magpuyat sa kapag-prepare sa isang interview. Kasi baliwala po lahat yan. Kung makita ng interviewer niyo, napuyat kayo, tapos sabog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo. Sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules sa 14 na sa buwan ng Enero taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Warrant of arrest laban kay Charlie Atongang at iba pa. Kaugnay sa mga nawawalang sabongero, inilabas na. Pagsisilbi ng warrant of arrest kay Atong Angas sa kanyang bahay sa Pasig, negatibo. Businessman, hindi nadatnan. Congressman Kiko Barsaga kinasuhan naman ng cyber libel sa piskalya ng Makati. Malacanang ipinauubaya sa mga mambabatas ang pagresolba sakaling may ihaing impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Pangulong Bongbong Marcos balik Pilipinas na matapos ang working visit sa UAE. Bilang ng naitalang nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu City, sumampa na sa 18. Farm election sa March 30, alanganin na dahil sa huling pagpasa ng districting law ayon sa COMELEC. Bagyong Ada, napanatili ang lakas. Signal number 1 itinaas sa 6 na lugar sa bansa. At higit sa 81 milyong halaga ng Cebu nasamsam naman sa Pasay City, suspect na babae na sukol. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, naglabas na ng warrant of arrest ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 laban sa negosyanteng si Charlie Atongang at ang 17 iba pang kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Batay sa dokumento na may petsang Enero 13, nakita ng korte ng probable cause ang reklamo laban sa mga akusado. Si Ang at 17 iba pa ay naharap sa kasong kidnapping with homicide na walang inirekomendang piyansa. Magugunitang December 2025, nagsampang Department of Justice ng kaso laban kay Ang at sa iba pa sa Regional Trial Court kaugnay ng missing sabongero. Samantala, nasa 15 katao na ang naaresto ng kapulisan kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito ay matapos maisilbi ng PNP CIDG ang warrant of arrest sa siyam na pulis na unang inilagay sa restrictive custody kaugnay ng kaso ng mga missing sabongeros. Bukod sa mga tauhan ng PNP, 6 pang sibilyan na pawang mga security at empleyado ng sabungan ng negosyanteng si Atong Ang ang kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad. Samantala, aminado ang Criminal Investigation and Detection Group na hindi magiging madali ang paghuli sa gaming lord. Ayon kay CIDG NCR Director Police Colonel John Gayagi, maliban sa address ng negosyante sa Pasig City, ay may ibang lokasyong tinitignan ang pulisya gaya ng property nito sa Palawan. Pakinggan po natin ang Colonel. There are so many properties na tinitingnan natin na pwede niyang pagtaguan, and at the same time naman, with his resources, I know magtatago at magtatago, but
Again, as what the Chief PNP have said a while ago, is gagawin lahat ng kapulisan para hanapin at iserve itong warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang. Samantala, lubos naman ang pagpapasalamat ng pamilya ng mga nawawalang sabongero sa inilabas ng warrant of arrest ng korte laban kay Charlie Atong Ang at 17 iba pang suspect. Sa panayam ng reporter sa Campo Grande, sinabi ni Chal Lasco, kapatid ng isa sa mga nawawalang online master agent na si John, na malaking tulong sa kanilang tinawag na star witness na si Julie Patidongan. Pero hiniling umano ng kanilang kampo na maihabol din ang mandamiento de aresto sa higit 20 iba pang empleyado at opisyal ng Lucky 8 Star Quest, operator ng cockfighting business ni Ang. Narito si Lasco. Kami ay yung grupo namin nagpapasalamat talaga na finally nagkaroon na ng warrant of arrest kasi akala nga namin ng Christmas but kami ay nagpapasalamat at mag-aantay pa sa magiging mabilis na implementation ng authorities para makuha itong mga kinasuhan na to, lalo si Atong Ang and then the rest of the other suspects. Sa iba pang mga balita, kinasuhan ng kampo ng negosyanteng si Enrique Razon si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa Makati Prosecutor's Office. Kaugnay ito ng akusasyon ni Barzaga na tumanggap umano ng suhol ang mga miyembro ng National Unity Party mula kay Razon para suportahan ang speakership ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasamang kanyang mga abogado, mismong ang negosyante ang naghain ng 2 bilang ng cyber libel laban sa bagitong kongresista. Tinawag na defamatory ng abogado ni Razon ni si Attorney Lawrence Arroyo ang paratang ni Barzaga na idinaan sa social media post. Narito po si Attorney Arroyo. Filed a complaint for cyber libel. This was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9th. What we consider to be the defamatory statements. Samantala, sa iba pang mga balita, muling dumistansya ang palasyo ng Malacanang sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod naman ng pahayag ng ilang congressman na wala man ng massive support sa impeachment sa Vice Presidente at kailangan pa ng go signal ng Presidente para umusad ang naturang usapin. Sa press briefing, iginit ni Palace spokesperson Attorney Claire Castro na hindi saklaw ni Pangulong Marcos ang anumang ginagawa ng Kongreso. Ayon kay Castro, basta't naniniwala ang Pangulo na kung sakaling may maihahaing reklamong impeachment laban kay BP Sara, ay dapat itong itrato kagaya ng masusing investigasyon sa maanumalyang flood control anomaly. Sabi pa ng opisyal, matalino naman at may konsensya ang mga mambabatas. Narito si Castro. Alam po nating lahat na ang mga mababatas ay binoto dahil sila po ay may puso, may talino, at may konsensya. Alam nila ang tama at mali. Alam nila na ang kanilang gagawing trabaho ay para sa taong bayan, hindi para sa ilan lamang. So, sila na po. Nasa pagdidesisyon po nila yan kung magkakaroon po ng pagsasampa ng impeachment complaint at kung ano po ang kanilang gagawing pag-resolve patungkol siya. Nakabalik na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang working visit sa Abu Dhabi. Dumating sa bansa ang Pangulo kaninang 11:28 ng umaga. Sa kanyang arrival statement, sinabi ng Pangulo na lumahok siya sa mga talakayan kasamang iba pang pinuno ng Estado hinggil sa pagbuo ng isang future-ready world. Dito ay tinalakay niya ang mahalagang sektor tulad ng enerhiya, tubig, pananalapi, pagkain, kalikasan, gayon din ang mga isyong direktang nakaaapekto sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Samantala, sa iba pang balita, inatasan na ng Department of Environment and Natural Resources DNR Secretary Rafael Utilla ang Environmental Management Bureau at DNR Region 7 na magsagawa ng agarang aksyon sa nangyaring landslide sa Cebu. Ito ay para matiyak ang kaligtasan at pagkontrol sa sanitary landfill habang binubuo ang pangmatagalang solusyon sa basura. Saad ni Utilla, kailangan ng komprehensibong pagsusuri para matukoy ang structural at operational deficiencies at maibigay ang angkop na rekomendasyon sa rekonstruksyon ng landfill.
Nakikipag-ugnayan na rin ito sa lokal ng pamahalaan ng Cebu para matiyak ang walang patid na waste collection at alternatibong disposal sites. Nagbaba na rin ng cease and desist order ang DNR sa operator ng landfill na kumitil sa 18 buhay habang pinaghahanap pa ang ibang nawawala. Samantala, idineklara sa Cebu City ang araw ng pagluluksa sa Biyernes, January 16 para sa mga biktima ng pagguho ng landfill sa Barangay Binaliw. Ang hakbang ay ginawa ng City Council kasunod ng pagdedeklara ng state of calamity dahil sa nabanggit na trahedya. Batay sa huling impormasyon, 18 ang nasawi bukod pa sa ibang nawawala sa nangyaring landslide sa Binaliw landfill. Ayon kay Councilor June Alcover, isang misa ang gagawin sa gym ng barangay bilang bahagi ng Day of Mourning. Ongoing pa rin ang rescue at retrieval operation sa lugar na pinangyarihan ng trahedya. Samantala, arestado naman ang isang high-value individual na babae sa 81.6 milyong hinihinalang shabu sa kahabaan ng Seaside Boulevard sa Barangay 76 sa Pasay City. Nakilala ng Southern Police District ang 26 anyos na suspect na si alias Farhani na agad namang nag-invoke ng kanyang constitutional right. Naaktuhan siya ng mga operatiba ng Substation 10 ng Pasay Police Station na may bit-bit na 2 eco bag na naglalaman ng 12 kilo ng droga. Isinagawa ang operasyon kasunod ng verifikasyon sa intelligence na natanggap ng kapulisan mula sa isang confidential informant. Dinala ang mga suspect sa Substation 10 para sa dokumentasyon bago bitbitin sa Pasay City General Hospital para sa physical examination. Alanganin ng matuloy ang BARM parliamentary elections na itinakda sana sa March 30, 2026. Yan ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa DZRH matapos ang pagpasa ng Bangsamoro Transition Authority sa redistricting law. Sabi ni Garcia, bagamat kinikilala ng COMELEC ang hakbang ng BTA, huli na ang pagpapasa ng redistricting dahil pasok na ito sa 120 days bago ang halalan. Giit ng COMELEC Chairman na labag sa batas kung ipipilit na isagawa ang halalan sa March 30. Aniya na sa Kongreso na ang bola kung kailan isasagawa ang unang Bangsamoro elections, pero apela ng COMELEC huwag itong gawin sa susunod na taon o sa 2028. Pakinggan po natin ang tinig ni Chairman Garcia. Korte Suprema dapat magkaroon ng panibagong districting law ang Bangsamoro ng October 30, 2025. Dumating po October 30, 2025. Unfortunately, hindi po nagkaroon ng bagong batas patungkol dyan. So, kami po ay talagang umaasa sana na magkakaroon ng batas. Sabi rin ng Korte Suprema, sige, hanggang November 30, dapat merong batas ng districting. Dumating po on November 30, wala pa rin po. Pero ang Supreme Court nagsabi, bawal lang 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Unang buhos ng mga balita sa Balansyado, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat at Henry Uri. Balansya! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplaw sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented. Ate Josa, tayong napaka-gandang balitang i-announce na ito'y buhat sa... Oy, Kuya Leo Palo, ha? Boss Leo Palo III at si Ma'am Paula Bermudez. Si Ma'am Pia Talavera, si Ma'am Elaine, Nico, Billy, Patrick, Eunice at Jimmy, sa mga kaibigan natin dyan sa Office of Senator Bongo. Garine, Ma'am Josa, Ate Josa, doon sa mga lumalapit po sa Malasakit Center, maaaring nitong mga nakalipas na araw ay hindi ho maikakailan na nagkaroon ng problema sa funding, sapagkat yung Malasakit Center ho na napagtibay sa ilalim po ng Republic Act, isa pong batas. Itong Republic Act, sensya na kayo't malabo ng aking mata eh. Oo. Tapos tinanggal pa yung salamin. Doble vista na ito eh. Ano ba itong salamin binigay niyo sa akin? Baliktad. Bakit kung kailan ako nagsasalamin saka lumalabo ang mata ko? Kailangan ko na yatang lumapit sa Malasakit Center, ha? Ikaw pala talaga mismo nangangailangan. Republic Act number 11463 na pinagtibay po noong December 3, 2019. Sa ilalim po nito
sapagkat yung ating mga pasyente kung dati ho ay para makakuha ng tulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, halimbawa pa Diyosa, yung PhilHealth, DOH, DSWD, PAGCOR at iba pang mga ahensya, para lamang makabayad sa ospital, hihingi ka at mag-iikot ka sa mga ospital na yan, kukuha ka ng mga guarantee letter. Sa ilalim nitong Republic Act na ito, yung Malasakit Center ay napagtibay noong panahong Pangulo po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mismong ang nagsulong nito ay si Senator Bongo, ay marami na hong natulungan. In fact, kung di ako nagkakamali, mga 17 million plus na ang natulungan po nitong Malasakit Center. Yun nga lang, siyempre, di naman maikakaila sapagkat napupolitika ang senador. Ang balita ko ay pati yung pondo ng Malasakit Center ay napag-iinitan. Pero ang pinakamagandang balitang nangyari ho ngayon, sapagkat sa ilalim naman itong batas na ito, Diyos, na binabanggit natin, yung appropriation ng Malasakit Center na matatagpuan po sa iba't ibang mga pagamutan sa buong bansa. Meron po diyang isang kwarto sa mga government hospital na kung tawagin ay Malasakit Center, na naririyan na po yung mga lamesa ng DOH, DSWD at iba pa mga ahensyang tumutulong po sa mga pasyente para makapaggamot ng wala pong bayad sa ospital. Ang funding po kasi nito ay galing mismo sa General Appropriations Act. Sinasabi po yan ng Republic Act na ito na binabanggit natin, na dapat may pondo na ibinababa sa DOH para magamit sa Malasakit Center. Now, ito na. Nung isang araw ay nag-announce na yung kalihim ng Department of Health na pwede na kayong tumungo sa Malasakit Center at doon na meron ng DOH na sasalubong sa inyo para mag-asikaso ng inyong mga billing. Sapagkat sa ilalim nga po nitong Malasakit Center na ito na inakda ni Senator Bong, ay talaga namang dapat may pondo ang center galing po sa GAA, yung General Appropriations Act o Annual Budget sa ilalim po ng Department of Health. And with that, magtungo na kayo uli doon sa mga nakikinig at nanonood kung may mga Malasakit Center dyan sa inyong mga lugar. Kung kayo na ospital, sabihin lamang ninyo na alalayan kayo. At ang target kasi, kaya nga itong Malasakit Center na ito ginawa ni Senator Bong para hindi na kayo magpauli-uli eh. Mahirap yun. Mahirap yun. Alam mo, kapag may karamdaman sa inyong pamilya, yun yung mabilis lumapit kumbaga sa iba, pero yung pag-iikot, kailangan yung mga guarantee letters kasi talaga. Ang layo, isipin mo, meron kang DOH na nasa Maynila, meron kang DSWD na nasa Quezon City. Ayun, minsan pupunta ka ng PCSO sa Mandaluyong. Minsan pupunta ka ng ang pagod, ang gastos. Oo. Tsaka paano mo gagawin yan kung ikaw ay nag-iisang bantay lamang? Yun din. Na taga-probinsya kayo, napadpad kayo ng Manila sa PGH, nag-iisa ang bantay. Paano mo gagawin yan? Ngayon, sa PGH, na pinakamalaking ospital para sa publiko dito sa Pilipinas, pumunta kayo at may Malasakit Center dyan. So, thank you sa Malasakit Center na ito ni Kuya Bongo, ni Senator Bongo, na bisyo ay mag-serbisyo samantala. Balansyado! Update muna tayo sa Campo Crame. Diyosa, anong balita ni Edniel? 17 na daw sa 18 kapwa akusado ni Atong Ang sa missing sa Bongeros na aresto na ng PNP. Detalye ibalita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Henry at Diyosa, tanging negosyante na lamang na si Charlie Atong ang natitirang hindi pa naaresto ng pulisya sa atrasong kidnapping with homicide at serious illegal detention. Kaugnay ng missing sa Bongeros. Ilang oras lamang makaraang kumpirmahin ng PNP na mayroon ng warrant ang korte sa Laguna. 17 na sa 18 akusadong agad na nakukuha. Kabilang dito, 9 na pulis na nasa restrictive custody, isang na-dismiss sa serbisyo at 6 na sibilyang mga security at empleyado sa sabungan ng Gaming Lord. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Robert Morico, kusang sumuko sa CIDG-NCR ngayong hapon lamang na ito ang isa sa mga hinahanap na dismissed Police Master Sergeant. Nauna nang umapela si Morico kay Ang na mapayapang sumuko na lamang habang hindi pa namamonitor na nakalalabas na bansa. Samantala, binatikos ng lead counsel ng tycoon na si Attorney Gabriel Villarreal ang tinawag na premature, legally questionable at one-sided na desisyon ng korte
gagawin daw ng kampo ang lahat ng legal remedy upang makontra ang arrest order. Nabunga lamang umano ng kawalan ng sapat na ebidensya makapagtuturo sa kinalaman ni Ang sa pagpaslang sa mga biktima. Kapatid na mayroong hindi bababa sa 34 na missing sa Bungeros wala pa noong 2021. Edel, ilan ba lahat yung kasabwat umano ni Atong Ang na binabanggit ng mga pulis? Kapag ang pamilya ang kinausap mo, meron pa raw silang inaantay na arrest warrant para doon sa iba pa. Pero ito kasing 18, Henry at Josa, sila lamang yung subject noong arrest warrant na non-bailable o itong kidnapping with homicide. At doon sa 18 subject ng warrant na non-bailable, tanging si Ginoong Charlie Atong na lamang ang hindi pa nakukuha ng PNP. Oo, pero may hint na ba sila kung nasa Pilipinas pa, hindi ba nakapag-backdoor na ito, Josa, Angel? Baka lalo na at naging negatibo yung pagsisilbi ng warrant of arrest sa bahay ni Atong Ang dyan sa Pasig City. Kanina doon nga sa panayam natin, Henry, dito kay General Morico, ang kanilang sinasabi ay nandito pa sa Pilipinas. In fact, bago pa raw pumutok itong balita na may arrest warrant na, ay matagal na nilang minamanmanan yung movement. Lalo na yung, to be specific, yung paglabas sa bansa nitong negosyante at kilala naman natin na malaking gaming tycoon. Kaya very positive sila na wala pa sa ibang bansa. At sana nga, yun ang senaryo dahil alam naman natin yung mga high profile personalities minsan nagkakaroon ng way para makalabas. Ang binabanggit, Henry, ng CIDG, hindi talaga nila ina-expect in the first place na susuko. Although, syempre, option yon, ang kanilang inaasahan ay magtatago itong negosyante. Patunay niyan, itong binanggit natin na statement lamang ng kanyang abogado na i-exhaust nila lahat ng legal remedies para makontra itong arrest order. Oo, sige. Naalala ko tuloy yung, although magkaibang kaso naman, Josa Edniel, yung kaso ni El Chapo ng Mexico, sapagkat droga naman yon. Ito naman tungkol sa gambling at sa sabong. Pero pareho silang ma-impluensya at makapangyarihan at maraming salaping maaaring magamit sa pagtatago, Edniel, Kaya maaari silang maaari silang makagawa ng mansyon sa ilalim ng lupa. Ganon sila ka-impluensya kaya. Madagdag ko na dyan, Henry, yung alam mo, alam naman natin hindi lang ito yung trabaho ngayon ng CIDG. Dami pa nilang hinahanap yung mga pending na high-profile cases. Diba yung mga binabanggit? At lalong-lalo na yung mga nasa flood control list. Kasi ito, dumagdag pa panibagong high-profile personality sa katawan niya. Punong-puno ang labangan ng mga taga-CIDG ngayon kung paano nila o paano nila babanawin ito. Anyway, Edniel, maraming salamat. Wala rito sa Camp Crame. Balik sa inyo, Henry at Josa. Thank you, si Edniel Panosa, mula po sa Campo Crame. Sabi ko nga, punong-puno ang labangan ng CIDG kung paano mababanaw itong mga sapagkat doon sa flood control anomalies, Josa, ilan ang ilan ang mga tinatrabaho. Madami, mahaba-haba ang listahan nila doon. Kanya lang, whether we like it or not, today is the 14th of the month. And tomorrow is a 15. At alam nyo naman, pag a 15, ay sweldo. Anong kinalaman? Pero, babawasan na naman kami ni Diyosa ng tax bukas. Yun ang masaklap. Ikaw, lahat naman tayo dito. Magkanong tax mo? Ikaw, ganon. Ako, mahigit ganon. Ako, maggaganon na. Magaganyan na. Oo. Nagsisinyasan kami rito. Masakit din. Sipin ninyo. Ito ikaw magkano ang tax mo? Mahigit na ganon o magaganon na? Magaganon din yan. Na. So sa ating apat, isang technician, kayo ni tayong dalawa, Josa, at saka si Wina, kulang-kulang na 6,000 ang ipapasok natin sa Bureau of Treasury bukas. Tayo lang yon. Ay, nako. Ilang milyon ang manggagawa na babawasan bukas. Bakit ko binabanggit ito? Babawasan na naman kami ng tax bukas. Wala namang nakukulong pa kaming nakikita ng mga magnanakaw ng flood control fund. Na yung mga taga-Kalumpit, Bulacan at mga taga-ibang lugar ngayon, Diyos, ay nakalutang at papansaw-pansaw pa rin sa baha. Hindi ba? Na dapat itong ninakaw na ito,
kung nagamit ng tama, wala nang binabaha, kung mayroon man, kukunti na. At yung iba sanang pondo na gamit sa ospital, sa transportasyon, para kahit pa paano kayong dalawa pag umuulan, ay hindi inaalipunga. Hindi ba? Alipungan na talaga ang ano natin. Isipin mo na lang ang alipungan mo. Kanya nga ho masakit sa loob kung ano-ano ng isyo. At ako'y nalulungkot sapagkat yung flood control anomalies, partner, nauwi na sa bungangaan ni Senator Pinglaco at Senator Aimee. Nauwi na sa patutsadahan ng bakla at retokada. Abay, tinamaan na magaling na ito. Sa kung saan na napunta ang mga usaping ito, samantalang yung pinakamabigat at pinakamalaki po ang tama sa sikmura ay hindi naman pa ho nagkakaroon ng katumpangan. Wala. Inihingi namin na maibalik yung kanilang mga ninakaw at sila ay makulong. Nangako kayo kasi na bago magpasko, Diyosa, ikaw ba? Ano na, 15 na. Pa-15 na Ano ang naramdaman mo nung pinangakuan tayo? Medyo parang, di ba nabanggit ang Pangulo ay hindi masaya ang kanilang Pasko. Parang kumbaga ay, buti nga, parang napaganon ka Pero at the end of the day, dahil sa ganyan nga ang kinalabasan, parang medyo... Na-disappoint ka? Yan, that's the right word. Naani sa atin sa Batangas. Naani. Nakakaani kayo? Ano ba yung, alam nyo ba sa amin yung sinasabi nakakaani? Nakakaalibarbar. Alam nyo ba yung nakakaalibarbar? Nakaalibadbad yun, di ba? Nakaalibadbad kayo. Nakaalibadbaran kami sa inyo. Sabihin, pag sinabing inaalibadbaran kayo, wala kayong, ewan ko sa inyo kung bakit ganyan kayo. Yan ang nga sinasabi. Naalala ko yung panayam natin kay Atty. Cayosa, dating presidente na Pangulo ng IBP, di ba? Na kahit anong... Kung gugustuhin naman ng Malacanang, madali namang papapauwi si Saldico. At dapat lamang ay maging mabilis din at cooperative ang mga korte. Sapagkat nasa korte rin ang susi ng mga madaling pagkakulong nitong mga nasa sa flood control anomaly na ito. Ang problema lang ho, Atty. Cayosa, inunahan po kasi ng Pangulo at saka ng DOJ at Ombudsman Sa kanila nanggaling yung may makukulong bago magpasko Umasa ang mga Pilipino. Hindi ho ba masama yun? Inunahan mo ang korteng magdidesisyon para sa mga... Hindi naman kayo magdidesisyon kundi korte. Atty. Cayosa, magandang hapon po sa inyo. Si Henry Uri at si Josa Cruzat. Magandang hapon po. Good afternoon, magandang hapon ho sa ating mga kababayan. Attorney Egon, ako'y sinabi ko dito sa aking mga dalaginding na kayo po yung aming makausap uli sapagkat yun hong ano ang inyong naisip na sa loob na pag nilay-nilayan noong sa kanila namang galing na walang Merry Christmas to mga ito. May makukulong bago magpasko, nagpagawa pa ng kulungan. Talagang may makukulong. Attorney Egon, ano ho ang tama ba yon? Kasi ako ang personally, sabi ko nga, parang ano ba ito? Ba't nyo inuunahan ng korte? Hindi ho kasi nakakatulong yung kwento ng kwento bago resulta. Yan, nga. So, mas maganda sana na ginawa nila ang kanilang homework. Sineryoso talaga ito at nagpakita ng resulta kesa yun hong mag-announce ng kung ano. Kanya-kanya sa silang pangako, kanya-kanyang press release. Nung hindi nangyari, tuloy, nagdismayado ang taong bayan at nawawalan ng kredibilidad yung kampanya laban sa korupsyon. Tapos, noong walang nangyari, hindi naman nagpapaliwanag ang Pangulo kung bakit walang nakulong. Tama ba, Atty. Egon? Hindi lamang ho yan. Kung minsan nakikita natin, nagpapasahan na ng responsibilidad. Keso ICI, Ombudsman, DOJ, PNP. But ito, iisang gobyerno lang naman So, mukhang hindi coordinated ang gawain nila. At hindi lang naman sa executive, pati ho yung ating kongreso din, di ba? Alam na nila na kinakailangan ng ipin ng ICI, super bagal naman. Hindi naman pinapasa hanggang panukalang batas lang yung sinasabi nilang komisyon na gagawin nila na meron talagang necessary powers at resources. Doon ho naman sa ombudsman, ang bagal nag-appoint ng ombudsman. Nabakatihan na yung ombudsman July pa. Ilang buwan bago na-appoint yung ombudsman
Pagkatapos, nagkaroon pa siya ng problema dun sa mga tauhan niya. So, hindi rin ho nakakatulong yan. Yung Kongreso naman, ang daming mga pangako at pati na yung budget, alam na nga nila yung kontrobersiya, pero kung ginawa yung budget, binalangkas yung budget, mukhang nandun pa rin yung mga program plan. So, lahat ho ito confluence ng mga events na hindi nakakatulong na mapaniwala ang taong bayan na puspusan at walang kinikilingan yung investigasyon at prosecution. Opo. Pero Attorney Cayosa, si Joseph po ito, Attorney. Pero nabanggit niyo po kanina, parang hindi properly well coordinated ang ehekutibo sa Congress. Isa 'yon sa mga dahilan siguro kung bakit napapako ang pangako. Pero ang punto po kasi dito, Attorney Cayosa, hindi lang siguro tanong ko, kundi tanong ng mga kapwa ko Pilipino kung bakit nga ba talagang nahihirapan ang gobyerno na mapakulong itong mga sangkot at itong big fishes. Kundi doon lang tayo sa mga sapsap Paano po ba yung parang legal loophole dito po sa kaso nito ng flood control? Well, ang pinaka-importante diyan kung pinag-uusapan natin yung pagpapakulong. Kasi madali ho mag-imbestiga, madali din ho mag-file ng charges. Ang pagkukulong kasi, pagpapakulong, ang pag-uutos para ikulong, whether preventive or after final judgment, nasa judiciary yan nakakalimutan natin yung judiciary, di ba? Kung matatandaan nyo, nag-warning na ako noon, ang kaya ng executive hanggang investigasyon at saka pagpa-file lang ng charges. Kung hindi kasama ang judiciary dun sa reforma at pag-aayos o yung urgency, kung dating gawi ng mga hukom natin all the way up the Supreme Court, na yung bang super bagal ang ating hustisya at kuminsan nakokorap pa, di wala ring makukulong. At inaasahan natin noon na yung Judiciary Supreme Court maglalabas sana ng rules na mas mabilisan yung summary proceedings, continuous trial for mga flood control or corruption cases. Kaya naman nilang gawin yan. Anong ginawa nila? Nagtalaga lang kunwari ng mga RTC para sila ang titingin dito. Hindi rin naman binago ang rules ng Sandigan Bayan. Kaya kong gawin yan ng judiciary, pero hindi nila ginawa. So hindi natin nakikita rin yung sense of urgency at importance at pagbabago sa ating judiciary. Kung ganyan ang mangyayari, yung mga nakaraan natin na napakarami na rin mga scam at big time corruption, ganun din ang magiging resulta. Madribble yan at sa kahuli-hulian, karamihan makakalusot o konti mapamanagot at mas lalong kukonti ang nababawi nating nakaw na yaman. Alright, I'll pick that up. Yung dinidribble. In other words, Attorney Cayosa, to put it bluntly, sa tingin ninyo itong mga nangyayaring ito from President Marcos pronouncement, mahiya naman kayo to himself investigating sites of the flood control project. May mga natuklasan siyang mga ghost project, then creating ICI, then nagtrabaho ang ombudsman, NBI, and other agencies. Pero wala nga hong napapatukan at maski sila'y nangako na wala naman hong nangyayari. Kundi yung ang pinakamalaking mababanggit lang talaga na nakulong yung si Sara Diskaya. Ano ho ito? Ito ba'y manifestasyon na dinidribble lamang tayo? Hindi sila sensiro? At talagang alam na nila na kailangan lang nilang mag-pronounce, kailangan lang nilang mag-announce para may masabing mayroon silang ginagawa at lumabas sa konsepto ng taong bayan na lumalaban sila sa korupsyon? Well, hindi naman hinuhusgahan na natin. We don't make any judgment. Pero hindi natin masisisi ang ating mga kababayan kung ganyan ang kanilang pag-iisip. Sapagkat ang pinaka-importante ho dito, to see is to believe, di ba? Resulta. Hindi ho yung governance by press release. Kahit araw-araw ho yan na nag-aaway sila sa mga press releases nila o mga gandang diskurso nila. Kung wala naman nakikitang resulta on the ground, di wala rin. Nakakatulong din ho sana yung
minumungkahin natin yun, yung executive action. Sibakin na lahat yung mga sangkot sa DPWH. Marami namang papalit yan eh. Di ba? So hindi na rin yun ginagawa. Ngayon nga lang recently nangyayari na pinalasa daw yung 4 na regional directors. Pero hindi lang naman yan, napakarami. Nasa poder ho yan ng executive branch. Bakit hindi nila ginagawa? Pangalawa, yung isang remedy na mas madali sana, yung bang civil forfeiture ng nakaw na yaman. Nandyan na yung ebidensya eh. SALED, income tax return, at saka yung matutuntun nilang kayamanan nila. Bakit hanggang ngayon hindi pa ho nagpa-file? Ang kinakailangan lang ho dyan, preponderance of evidence, hindi naman proof beyond reasonable doubt. So hindi rin ho nangyayari yan. Yung ombudsman, yung ICI, kung may problema noon sa mga abogado, sabi nila ito kinargahan ng nakarang administrasyon para wala nang maasahan na tutulong sa bagong ombudsman. Ba't hindi sila nag-deputize? That's within the power of the ombudsman. Nasa konstitusyon yan, nasa ombudsman. Mag-deputize ka ng mga, hindi naman siguro nagkulang ang bansang ito ng mga abogadong willing na tumulong kung seryoso sila, di ba? Overtime work, walang nagbakasyon, nagdagdag ng pondo, nagdagdag ng tauhan para may makakasuhan. Kasi case build-up lang ho yan eh. Hindi ho nangyayari yun. So, hindi natin masisisi yung ganyang pag-iisip. Ano bang ibig sabihin ho nung freezing of account? Na frozen na yung kanilang account. Yan ho ba'y pwedeng, to appease itong nagngangalit The public. The public. Pero ano ba yan? May makukuha ba rin ng taong bayan pag sinabing naka-freeze na yung account? Billion eh. Kung baka makikita natin, billion na yung na-freeze. Ito na to. Mababawi ba to? Mapupunta ba to sa pondo ng bayan? Mapapakinabangan ba ng taong bayan niya? Well, importante ho yun. Kasi nga, kung hindi naman i-freeze o hindi susunggaban yung mga pinaghihinalaang nakaw na yaman, gaya ng nasabi ko na, yung mga inaakusahan o yung mga suspect, gagamitin nila mismo yung nakaw na yaman para suhulan ang investigador, ang prosecutor at mga huwes. At nangyayari ho yan. Minsan, dahil may pera sila, nakakapagtago sila kung saan-saan, they can hire the best lawyers, at pati na yung mga kaalyado nila na nasa Kongreso, tuloy pa rin na namumudmud ng pera para they can escape accountability. So, importante yung pag-freeze. Ang question is, how much of the assets have been frozen? Kung yung 20 billion, barya lang yan dun sa ninakaw sa lahat ng sindikatong ito. So, hindi pa rin natin naririnig anong bank accounts, pati sana mga credit lines nila. Diba? Kasama yan. Yung kumbaga, talagang masinsinan sana at lalahatin. Kung minsan lang selective di ba? Yung bang ifo-focus lang tayo sa isa. Halimbawa kay Saldico. Isang congressman lang yan. Ang daming sangkot. Sa mga senador, wala pa rin, di ba? Correct. So, yun ang importante. Kasi nga kung kahit marami silang ginagawa, pero may kinikilingan, yung may hindi pinupuntirya muna, di kahit ganun, para bang magsasacrificial lamb na lang sila, kalimutan na natin yung iba. Hindi rin nakakatulong yung ganun. Okay, attorney, kayo sa legal na POV po, sa point of view po ng isang attorney kagaya ninyo, siguro isa ako sa mga Pilipino dun sa nabanggit ninyo na to see is to believe. At sa ngayon nga po ay nakikita pa lang natin na para bagang nababawian sa lahat ng ito ay si Sara Diskaya pa lamang po. Parang isa pa lang siya sa 15 contractors na binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos. Siguro isa din po to sa aspeto kung bakit sa recent Pulse Asia survey, 54% na lamang po sa mga Pilipino, kalahati na lang, konti na lang, 54% na lamang po ang tawag dito, para sa kanila ay tunay na mapapanagot. Kumbaga, kalahati na lang po ang kumakapit dito sa pangako na may makukulong. Mapaparusahan ang lahat at hindi lamang itong mga sap-sap baga kung ituring nila.
Well, naiintindihan natin yan. 94% ng ating kababayan, kasama na ako, kasama na kayo, naniniwalang talamak ang korupsyon sa gobyerno. Hindi lang sa DPWH, kundi sa lahat ng sangay ng gobyerno, lahat ng ahensya, pati local government units. Pero nakakalungkot, halos kalahati na naniniwala may mangyayari dito. Pag yan ho ang nangyayari, we lose the will and the belief that we can change this. Kawawa ang Pilipinas. Pero, But Attorney, tinatanggap na lang ng taong bayan na nakawan na lang tayo dito, weather lang yan. Yan ho ang simula ng pagbagsak ng ating bansa. Hindi lang gobyerno ang bansa. So, yan ang pinaka-importante yung dapat ma-arrest. Kasama na ho yung pagtingin ng buong mundo Kaya hindi yan nagko-cooperate sa atin. Baka tingin nila mukhang hindi seryoso ito, mukhang drama lang ito, palabas lang at mukhang selective. Kasi kung makikita ng buong mundo na talagang puspusan, seryoso ito, walang kinikilingan, walang politikahan, pinagbabalik na lahat yung mga tumakbo sa kanila dito sa atin Kaya nilang gawin yan So importante doon sa ating mga taong bayan. Hindi naman tayo nagkulang ng mga bayaning Pilipino na willing tumulong. Pero meron ba tayong narinig na humingi at binigyan puwang by transparency sana na tumulong tayo? Hindi Sinisikreto pa rin nila. Hindi naman sila, kung sabihin nila kulang sila ng abogado, mga investigador, sa dami ng pera ng gobyerno, ang dami ng consult na puro corruption at ang nababanggit din yan, Attorney Ego, ng isa pa, kahapon ini-announce na agad ng gobyerno na nag-a-apply na tayo ng extradition treaty sa Portugal ang dahilan para makuha natin si Saldico. Attorney Egon, kung ikaw ba'y abogado ni Saldico at maririnig mo yun, anong ipapayo mo kay Saldico? Sabi ko sa kanya, relax lang. Kasi nga kung extradition ang pag-uusapan, kinakailangan mo ang existing extradition treaty. Para magawa ang extradition treaty, hindi mo yan pwede bukas. Aabutin tayo ng taon. Di matatagalan talaga yan. Dapat existing, not, kumbaga, hindi pwedeng retroactive ito. Of course, it can. Kaya nga medyo tayo dismayado na number one, sana hindi lang ngayon yan dinisisyonan. Kasi bakit ngayon lang? Di ba dapat noon pa? Ba't ngayon ang Pangalawa, naisip? sa lahat ng mga pamamaraan, at na-explain na natin, napakaraming ibang pamamaraan, bakit pa extradition babanggitin nyo? Pagtatawanan talaga kayo ng mga abogado. Kasi it takes time, years for an extradition treaty to be negotiated, assigned, and then approved by the legislative branch of government. Kumbaga, taon pa talaga. In other words, hindi pala mapapakinabangan yung motivasyon o yung dahilan kung bakit nag-a-apply tayo. Kumbaga parang pampalubag loob na lang muna. Ito na muna yung ano tawag dito. Na kami may ginagawa. Yan. Attorney Egon, it will take years. It will take years. Kasi nga ang proseso sa Pilipinas, gaya din sa karamihan ng countries, including Portugal, pag-uusapan muna yan, tapos pipirmahan, and then ipapa-approve din sa legislative branch of government. And then it will take effect. So matagal ho yan. Pero yung mga napakadali, Interpol, yung diplomatic channels, seeking cooperation under the UN Convention Against Corruption, yung presidential direct communication with the leader of Portugal, yan ang pinakamabilis. Kaya hindi ginagawa Okay. Sige. Ako ho ang napapahiya doon sa ginawa nilang pag-announce na para bang dahil sa nag-apply tayo ng extradition treaty, bukas makalawa narito na si Saldico. Hindi pala ganun. Hindi pala, baka pinagtatawa na tayo ng ibang bansa. Anak ng papaya. Attorney Engon, ito isa pa. Anong take ninyo doon sa sinabi ni Secretary Remulla ng DILG na silang magkapatid daw ay mayroong nagsusuhol para yung kaso tungkol sa kinasasangkutan ng nagsusuhol sa flood control ay huwag nilang ituloy. Ano ang take nyo riyan? Kasi ang sabi ng ating mga kababayan, meron na pala nagsusuhol sa iyo. Ba't di mo pa hinuli? Hindi ba bawal? Di ba dapat ang nagbabribe at saka ang binabribe? Ang nagbabribe at nabribe, dapat hinuhulit, may kinakasuhan. Well, una, that only proves, kung totoo yan,
that only proves na, number one, talagang talamak ang corruption. Kasi nga, yung mga nag-iimbestiga ng corruption, kinokorrupt din sila. Pangalawa, sa tingin ko nakakasama yan sa kanila yung mga nagsabing nagtangkang suhulan sila. Kasi nga, kung ikaw ay tangkaing suhulan ng ibang tao, ibig sabihin, sa tingin lang, pwede kang masuhulan, tumatanggap ka. So, hindi maganda sa image yun. Pangatlo, tama ho yung puna ng iba. Sir, alam mo naman pala kung sino nang susuhol sa'yo. Di ba, kasuhan mo, hulihin mo. Oo. Hindi ba? Kesa ho yung o kaya isiwalan mo, sabihin mo ang detalye and then case build up. Di ba? Kasuhan nyo kasi nga bawal yung panunuhol yung ganyan na kwento, of course it will catch headlines. Pero ito ho yung huwag sana tayo mag-focus doon yung bang everyday na lang pinapakain tayo ng mga headlines. Pero yung resulta, yun ang mas importante sana. At saka sana mapahiya naman sila sa inyo, kagaya ninyo, Attorney Egon, na mga marurunong at hindi naman ignoramos, lalo pagdating sa batas, na maririnig yung ganyan. Baka siguro kung katabi lamang ninyo mga nagsasalita ng ganyan, maski biyak na kaserola, mapupukpok ninyo sa bumbunan yung mga ganyang pronouncement, Attorney Egon. Hindi ba, with all due respect? Pero Attorney, it goes to show, Josa, na kung naalok yung DILG Secretary at yung kanyang kapatid, it goes to show na talagang kayang-kaya lalo nilang gapangin yung mga korte with all the money that they have. Well, hindi lang yan historically nangyayari yan di ba? We can cite so many precedents. Yung lahat ng mga scam, di ba? Nagugulantang lang na ilalaglag yung mga kaso na di-dribble and then later on, pagkatapos i-dribble, magmo-motion kunwari, akusado, you have violated my right to speedy trial, my speedy termination of my criminal case. Igagrant naman ng court yan. Pero sino ba nagpakana dun sa pag-dribble? Di ba, either prosecution and also the courts, di ba? Ano ho din yan, yung nangyari yung ganyan, kaya hindi lang ho yung itong nangyayari ngayon ang basehan natin historically. Kaya nga, tayo nagdadasal at umaasa sana. We don't make any judgments. Diba? Pagdasal natin lahat mga ito, nasa poder. Nagawin ang at pinakamaganda dito sana, hingin ang tulong ng lahat ng Pilipino, yung 94% na tumulong dito. Pero it cannot be done without transparency. That cannot be done kung may kinikilingan, may pinoprotektahan. So, yun ho, they are failing. Government is failing to yung entice o kaya encourage the Filipino nation na tumulong dito. Gusto ng marami, pero sinasarili nila kasi nga, bakit? Para siguro kontrolado nila kung ano lang ipapaalam sa atin, sino lang ang tutumbukin. Yung iba, gaya ng nakaraan, hindi lang naman sa administrasyon na ito, hindi mananagot. So, there goes yung cycle natin. So, still we hope na iba. Pero Attorney Egon, siguro Joseph, with your indulgence, let's end this interview with Attorney Egon with this question that Attorney Egon, how optimistic are you? How hopeful are you that somehow itong mga ugat, puno, sanga, dahon, pero ang pinaka-importante yung ugat, puno ay makukulong. At sa tingin nyo ba within this year sa Kayaho? Kasi next year, kuha na po yan, posturing of candidates na yan Well, tama yan. No? Yung politics has a way of, blunting justice. And politicians protect each other. Yeah. So sana magpaabot din doon. Ang isang encouraging dito is meron ng mas transparency. Kaya nagpapasalamat tayo, biglang mag-resume yung Blue Ribbon kasi doon talagang transparent. Though of course, some politicians inagamit lang para mag-grandstand. Pero yung talagang marunong, nakikita naman natin. Transparency is very important. Nawala yan sa ICI, kaya wala na ring silbi, di ba? Kaya, ganyan ang nangyari doon. So, transparency, hindi lang dapat lang sa ombudsman, sa mga hukom, sa presidente. So, at least that's very, very encouraging. But, gaya nga nasabi na, ipagdasal natin sila. So, that reflects yung
yung level of confidence ko. Dinadaan ko na lang sa dasal. Kasi nga, so far, mukhang it could have been done much better at mas marami pa ang pwedeng gawin kesa dun sa mga paunti-unting press conference lang nila, press releases nila, na parang palliatives lang o kaya selective. Alright. So, continue to pray. At maganda na tinatalakay ninyo sa mass media yan. Opo. Para palaging gising tayo. At saka, Attorney, para naman naririnig din pa, Joshua, lalo ng mga nasa gobyerno, na hindi naman lahat ng tao ay kaya nilang dribulin, loko-lokohin, bula-bulahin, at palundagin sa isang basong tubig, Attorney Egon. Hindi ba? Oo. Attorney Egon, salamat po na marami sa inyo. Salamat po, Attorney. Sana po huwag kayong magsasawa sapagkat napakaraming natututuhan namin at ng bayan po sa inyo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa Si lahat. Attorney Egon Cayosa, dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. So, kita mo yun, Josa, doon pa lang sa extradition treaty. Umaabot pala yun na ngayon ko lang nalaman yun. Actually, na taon pala ang itinatagal ng proseso na yun. Dati hindi nyo ewan ko, sino ko question dyan sa wisdom na yan at dyan sa pronouncement ni Attorney Egon. IBP president po yan. So siguro parang sinubukan na naman tayo ng panibagong naratibo dito sa storya na to. Para tayo ay na may ginagawa. Kumbaga, parang tapik sa balikat na may ginagawa kami, may niluluto kami para maaloko na naman. Pero ito pala taon na lulutuin. Anak ng siopaw, paano ito? Sabi nga ni Attorney kayo sa ipagpasa Diyos na laang. Pero yung mga bagay kasi kapag nararating natin yung punto na ipagpasa Diyos, parang para sa akin, yung perspective ko parang medyo malabo siya kung ipagpasa Diyos na kung laang. ipagpapasa Diyos natin, di doon tayo sa ang samahan nating dasal, yung dasal ni Cara David. Para tapos ang kwento. Balansyado! We'll be right back. Ako si Henry Uring. At ako po si Josa Cruzat. 12 after 6. Balance! Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Beauty tips para sa mga busy nanay. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kahit nanay na, huwag pa rin kalimutan ang sarili. Kaya naman, sa kabila ng pagiging busy at pagiging ilaw ng tahanan, narito ang ilang beauty tips. Una, pagdating sa pagbili ng beauty products, pumili ng mga may dual purpose na produkto. I-consider rin ang pagkaroon ng isang low-maintenance haircut. Hindi na matrabahong ayusin. Bukod pa riyan, panatilihin din ang kalinisan ng katawan, kumain ng masustansyang pagkain at magsuot ng komportableng damit. At syempre, ang pinaka-praktikal na beauty regimen, ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Abangan this Saturday. Hi, we're Shamrock, and you are watching Scene Zone. Ang bookingan. Sino naman ang may baong maintenance? Ay, tulad po ng Sir Bradley. Sa gout. At pangaharana ng Alipin Hitmakers. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. At aaminin ko minsan ako'y manhid. Mapapanood alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. General Tateng, the Chief PNP, General Natates, Chief, meron kang mahusay na Chief of Police sa bayan namin sa San Antonio, Quezon, na tumutugon sa pangalang Major. Gawin mo na nga Kernel ito, magaling na bata ito. Si Major Kevin Balyogan, ang aming Chief of Police dyan sa San Antonio. Kuya Bong Albacea, itong COP mo sa San Antonio, mahusay ito. Sapagkat nais nating batiin ito, itong Municipal Police Station ng San Antonio, sa pangunguna at pamumuno po na makisig na si Major Balyogan. Sila po ay nakakuha, Diyos, ng highest point Unit Performance Evaluation Rating sa buong sa municipal level based on the given requirements for the month of December 2025. Ito'y kabukod-tangi sa mga municipal police station. Hindi lamang sa Quezon. Magaling ito. Keep it up, Chief Kaiben, at regard sa inyo riyan. Pagka isang araw tayo'y magkahuntahan dyan sa atin. Akala ko mag-umpugan ng baso. Hindi nabarik ito si Gwan Hindi nabarik ito si Major Pareho kami nitong hindi nabarik. Ambisyo lamang namin ito maglingkod sa mga kababayan namin dyan sa San Antonio. Wow. Ay, salamat po Governor Helen. Salamat din sa pagbisita po ninyo sa ospital ng San Antonio kanina. At yung ipinangako po ninyo na magkakaroon na ng second floor, yung pinagpunyagian nating ospital ng San Antonio, ay 60% na pong nakukumpleto. Marami-rami palang aayayin, pero maya-maya pagka isang araw kumpleto na, may second floor na ang aming ospital sa San Antonio. At tatalunin namin ng St. Luke. Balansyado! Samantala, dumako na tayo sa mga report. Issue ng flood control hindi dapat iugnay sa impeachment ni Vice President Sara ayon sa Malacanang. RH14 Left Narciso Let. Iginiit ng Malacanang na magkaibang usapin ang tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Reaksyon ito ng palasyo sa pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco na hindi ito pipirma sakaling may maihaing impeachment complaint laban sa Vice Presidente kung wala pang nakukulong na big fish sa flood control mess. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro
na hindi naman mapipigilan si Chanco sa kanyang opinyon, gaya dati na ang dahilan nito ay divisive umano ang impeachment. Ayon kay Castro, hindi dapat iugnay at gawing kondisyon sa impeachment ang resulta ng pag-iimbestiga sa flood control anomalies dahil hindi konektado dito ang kinasangkutang issue ni VP Sara. Binigyang diin rin ng opisyal na hanggang ngayon ay hindi tumitigil si Pangulong Marcos at ang kanyang administrasyon sa pagtatrabaho para mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Una rito, sinabi ni Chanco na hindi siya makikiisa sa panibagong impeachment dahil ayaw niyang magmalinis at magpaka-ipokrito sa pagdiin sa ibang tao habang ang kanilang kasamahan, gaya ni Zaldico, ay hindi pa napapanagot sa pagsisingit ng pondo. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, red tagging dapat gawin ng krimen ayon po yan kay Senator Jinggoy Estrada. Detalye balita mo RH28, Raymond at Paz. Raymond. Mapanganib sa buhay ng mga aktivista, community leaders, media at pati ordinaryong mamamayan ang red tagging kaya dapat nang parusahan ng mga gumagawa nito. Ito ang paniniwala ni Senador Jinggoy Estrada kasunod ng inihain niya ang Senate Bill No. 1071 o ang Anti-Red Tagging Act. Ang red tagging ay ang hayagang pagbansag o pag-akusa sa mga individual o grupo bilang mga komunista, terorista o kalaban ng estado na kadalasan ay walang sapat na ebidensya. Batay sa panukala ni Senador Jinggoy, papatawan ng 10 taong pagkakulong at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang sino mang mapatutunayan na lumabag sa batas. Ang Senate Bill No. 1071 ay nakaangkla sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong De Duro versus Major General Vinuya kung saan kinilala ng Korte ang red tagging, paninirang puri, maling pag-label at guilt by association ay naglalagay sa panganib sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao at kadalasang nauuwi sa pagdukot, pananakot o maging extrajudicial killings. Ayon kay Estrada, marami sa mga naitalang kaso ng red tagging ang nagpapatunay na nakamamatay ang gawaing ito. Tulad ng kaso ni na Jose Reynaldo Porquia, Zara Alvarez, Attorney Benjamin Ramos at Konsehal Bernardino Patigas, mga individual na hayagang tinawag na komunista ng mga otoridad bago sila brutal na pinaslang. Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Samantala, suspended Congressman Kiko Barsaga haharapin sa korte ang bilyonaryong si Enrique Razon. Mabigat na laban ito. RH number 12, Milky Rigunan. Milky. Hindi nagpasindak at sa halip haharapin daw ni suspended Cavite Representative Kiko Barsaga sa korte ang bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon. Sagot ito ni Barsaga matapos formal na sampahan ni Razon ang kaso sa Makati Prosecutor's Office. Ito ay sa alegasyon ni Barsaga na tumanggap umano ng suhol mula kay Razon ang mga miyembro ng National Unity Party na pinamumunuan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno para umano suportahan sinoon ay House Speaker Martin Romualdez noong nakalipas na 2025 midterm elections. Tinawag na defamatory ng abogado ni Razon na si Attorney Lawrence Arroyo ang paratang ni Barsaga laban sa bilyonaryong negosyante. Bilang tugon, sinabi ni Barsaga, hindi siya natatakot sa kasong isinampa ni Razon dahil maglalabas siya ng ebidensya hindi lamang sa korte kundi sa isang privilege speech sa sandaling makabalik na sa Kamara. Gate pa ni Barsaga, mayaman at ma-impluwensya si Razon pero hindi siya mapapatahimik para labanan ng katiwalian at pang-aabuso. Una rito, kinumpirma ni Puno na kakasuhan ng NUP sa korte si Barsaga dalang alegasyon nito sa partido ay baseless, reckless, and malicious. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kampo ni Atong ang kukwestiyonin ang utos ng korte na maglabas ng arrest warrant. Ang detalye sa report ni RH29, Boy Gonzales. Pumalag ang kampo ng negosyante at gaming tycoon na si Atong Ang sa utos ng korte na maglabas ng warrant of arrest kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero.
Ayon kay Attorney Gabriela Villarreal, lead counsel ni Ang, premature ang naging desisyon ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court na mag-issue ng arrest warrant laban sa kanyang kliyente. Aniya, maaari ring questionin ang nabanggit na utos ng korte dahil umano sa kabigo ang tumalima sa mga itinagdang constitutional standard. Paliwanag ni Villarreal, umaksyon lamang ang korte batay sa kulang at one-sided na impormasyon na isinumite ng Department of Justice sa pagtukoy ng probable cause nang hindi umano isinaalang-alang ang mga counter affidavit at ebidensya nga iniharap ng mga respondent kabilang si Ang. Naniniwala ang abogado na malinaw na nalabag ang karapatan at due process ng kanyang kliyente kaya't gagawin nila ang lahat ng legal remedies upang questioning ang utos ng pagpaparesto. Muli ring iginit ni Villarreal na inosente si Atong Ang sa mga ibinibintang sa kanya ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na umano'y tanging naging batayan lamang ng DOJ sa pagsampa ng kaso. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat Boy Gonzales. Samantala sa probinsya, higit 225,000 ang halaga ng peke at smuggled na sigarilyo na kumpiska naman. Negosyante arestado sa MacArthur, Leyte. Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang negosyante na aresto at mahigit 225,000 pisong piking mga smuggle na sigarilyo na kumpiska ng kapulisan sa bayan ng MacArthur, Leyte. Kinilala ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy ang suspect na si alias San 52 anyos negosyante residente sa naturang bayan. Na-arrest ito ng kapulisan matapos sinagawang intelligence drive-in operation sa barangay Tinawan, MacArthur, Leyte. Ang joint operative sinagawa ng Regional Intelligence Division, Regional Special Operations Unit, BIR Eastern Visayas at MacArthur Municipal Police Station personnel. Akto ang suspect nagbibinta ng smuggle na sigarilyo na labag sa National Internal Revenue Code. Nakumpiska ng iba't ibang ori at brand ng sigarilyo na naka-rims at nakapak nagkakalagang 225,900 pesos. Ang matagumpay na operasyon ay naglalayon para matigil na ang pagbibinta ng mga piki at mga palusot na sigarilyo sa Leyte at Samar, dagdag ni General Capoy. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstat, ito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 60-year-old na lolo na nahaharap sa kasong malversation of public funds through falsification, arestado sa Calasiao, Pangasinan. RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Halos 5 taon ding nagtago sa batas ang isang 60 anyos na lolo na harap sa kasong malversation of public fund through falsification bago ito naaresto. Batay sa ulat ni Calasiao Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, naaresto ng kanyang mga tauhan alas 2:37 ng hapon sa Barangay Poblacion East ng nasabing bayan ng suspect sa bisa ng alias warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City na may petsang July 20, 2021 na pinagkuluban naman ng piyansang 40,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan at dahil sa kabiguan pang maglagak ng nasabing halaga ng suspect, nananatili ito sa custodial facility ng Calasiao Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris Sarte, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you! Naku, wala na pala kaming oras. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Sumayin nyo na ang mga balita sa Balansyado ngayong araw na ito ng Miyerkules 14 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ngalan po ng aming partner na si Karen Oyong, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Susunod na po ang Usapang Legal with Attorney Cheryl Adami Molina at ang kanyang topic, pwede bang ibenta ang house and lot nang walang pahintulot ng asawa? Sasagutin po yan mamaya. Bye!